paano po ba sa mga tao na nakakaranas ng mga kabiguan sa buhay, ganyan, paano namin dapat i-approach paano kami makaka-recover by using the Word of God? Alam nyo, unang-una, kung meron kang knowledge of the Word of God, you will not consider disappointments as disappointments. Pag meron ka na agad na knowledge sa Word of God, you are prepared to accept the consequences of living. Jesse 6:33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Napansin mo yung kapatid? Sinabi na ng Diyos sa sanlibutan meron kayong kapighatian. In the world, you will have tribulation. O pag meron ka ng foreknowledge na sa buhay pala hindi puro tawa, sa buhay pala hindi puro lukso, sa buhay pala hindi puro straight body, paminsan-minsan madudulas ka, hindi mo aariin yung pagdating no na para bang frustration o kabiguan. Kasi meron ka nang alam na ang buhay sa mundo, paminsan-minsan bata ka, madudulas ka. Minsan-minsan madadapa ka. Minsan nga kahit matanda na pa, madadapa ka pa rin. Hindi ba ganun? Hindi lang naman bata nadadapa eh. Ang ibig ko po sabihin, kung meron na tayo agad foreknowledge ng salita ng Diyos, we will know how to analyze what is life on earth. Sa mundo, meron tayong tribulations. Huwag nating i-count yun na kabiguan kasi ang pagtingin ng Diyos pang mahaba ang pagtingin natin pang maiksi eh. Ang pagtingin kasi natin, halimbawa, kung naabalitaan nyo na yung kwento ni Lazaro, si Lazaro po, namatay na pulubi. Namumulot lang ng mumo dun sa nahuhulog dun sa mayaman pag kumakain. Namatay na pulubi yun eh. Pero naging dapat sa Diyos yun eh. Kung titignan mo siya dun sa pagiging maiksing pagtingin, para bang kawawa naman si Lazaro, namatay, wala man lang pampalibing, namatay, wala man lang kabaong. Pero kung titignan mo dun sa pangmahabang tingin, kahit pala nahirapan siya rito, doon naman sa langit, mabuti naman ang kalagayan niya pagdating ng araw kasi hindi siya nagnakaw, nagtiis siyang pulubi. Hindi siya nanloko, nagtiis siyang pulubi. Ganun po ang buhay sa mundo eh. We have to accept that fact na dito sa mundo, we cannot get all things that we want to get. Meron tayong mga hindi makukuha sa buhay. Meron tayong hindi mai-enjoy. Meron tayong hindi mararating. Bakit? Kasi kung lahat ng gusto natin makukuha natin, magiging ano tayo eh? Palalo. So, sobrang epekto natin. Kaya po ang Diyos, nilimitahan tayo. Tinyo ha? Bibigyan kaya halimbawa. Yung limitation na yan ang pinanggagalingan ng kuminsan tinatawag nating kabiguan eh. Our limitations and our infirmities is the root of sometimes what we call in life as disappointments and failure. Pero hindi po dapat ganun ang analogy natin doon. Parang ganito. Nakikita ko yung mata, yung nakakakita tayo eh. Yun doon nakikita ko po eh. Pero ilayo mo pa ng kalahating kilometro, hindi ko na makikita eh. Ngayon, kung ang mata natin gaya ng mata ng microscope, makikita mo rito may gagalaw-galaw eh. Baka matakot kang kumain eh. Yung pag nakikita, yung mata mo walang limitasyon, lahat makikita, baka hindi ka na kumain eh. Bakit? Meron kang kakainin, makikita mo may gumagalaw ng mga uod eh. Mandidiri ka na ron eh. Pero yung palang uod na yun, maganda pala sa katawan yun. Yung mga beneficial bacteria sinasabi. Baka nga mismo yung balat mo, pag nakita mo under the microscope, mandiri ka sa sarili mo eh. Kasi dito lang sa ilalim ng ito ho. Naku, milyon-milyon ang mikrobyo rito. Dito, bilyon-bilyon din eh. Bilyon-bilyon. Pag nakita mo yung ano mo na maraming gaganong-ganon na mga parang kitikite, baka mandiri ka sa sarili mo eh. The reason binigyan tayo ng Diyos ng limits, kasi ikabubuti natin. Kaya meron kang hindi naririnig eh. Lumayo ka pa ng malayo-malayo, hindi mo na maririnig. Misan dun eh.
Eh kung lahat ng pinagchichismisan tungkol sa'yo, maririnig mo, maluloko ka. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng limit. Mata, pandinig, yung lakas. Kasi kung halimbawa, para kang Hercules, nagtrabaho ka ng alauna uli bukas, hindi ka pa napapagod. Ay, patay ka. Hindi ka tatagal. Kaya ka nilagyan ng limit para ikaw mapagod, para pag napagod ka, makapagpahinga ka, makatulog ka. Habang tulog ka naman, nagre-repair naman yung mga tissues ng katawan mo. Na hindi mangyayari pag gising ka. Our bodies repair itself when we are asleep. Pag hindi ka matutulog, hindi siya makakapag-repair, ang mangyayari, bibilis ang pagtanda mo. Pero, kaya hindi ka tumatanda agad sa loob ng 1 taon kasi nakaka-repair yung katawan eh. Bakit nagkaka-repair? Kasi natulog ka, napagod ka. Eh kung wala kang pagod, dire-diretso ka. Parang yung makina. Halimbawa, makina ng sasakyan. Dinire-diretso mo, walang patayan. 1 taon, kakatok yan. Di ba? Eh ikaw, 1 taon ka nagtatrabaho, wala kang pahinga, wala kang tulog, sira ulo mo pagdating na 1 buwan. Kaya, yung ating limitation, kung pag-aaralan po natin, yung ating limitation ang nangyayari kuminsan, cause of our failure, causes of our disappointment, is our infirmities and limitations in life. But, we must not take them negatively. Hindi natin dapat tanggapin yun na parang kabiguan. Paraan ng Diyos yun para tayo ay lumakas. Para tayo matuto. Kaya paminsan-minsan nadadapa ka para malaman mo na sa susunod para wag ka nang madapa. Kaya minsan-minsan nauumpog ka, eh alam mo naman yung bahay mo, mababa lang, sa tuwing dadaan ka dun sa introswelo, iyuko ka. Hindi pwedeng yung ititigas mo yung sarili. Hindi. Basag ang noo mo. Pero pagka, hindi ba gano'n, naintindihan nyo po ang ibig ko sabihin, bakit tayo nagtatae? Bakit tayo nagtatae? Kasi, kaya tayo nagtatae, nag-aalis ng toxins ang katawan natin. Kaya yung pagtatae, mabuti yun. Huwag ka lang mawawalan ng tubig. Uminom ka lang ng uminom, hindi ka mamamatay. Maganda ang pagtatae, nahuhugasan yung intestines mo. Yung pagkakasakit, kaya tayo nagkasakit. Bawa, yung anak mo, bata pa lang, nahawa na ng beke. Wala namang matandang binebeke, karamihan eh. Bata ang binebeke. Eh bakit pumapayag ang Diyos, bata ka lang bikein na? Kasi pagka matanda kang bineke, maano ka. Lalo na kung lalaki ka, mababaog ka. Eh bata pa, bineki na. Kaya pag nabeki ka na, yung katawan mo, nakapag-produce na ng antibodies. Para pag atake uli ng mikrobyo ng beke, hindi ka nabebikein. Tandaan niyo po, pag bineke ka, sabay, hindi na uulit yun hanggang mamatay ka. Pag binulutong ka, bata ka pa, hindi ka na uli bubulutungin hanggang mamatay ka kasi nakapaggawa na ng resistensya ang katawan mo laban sa bulutong. Kaya dumadating yung sakit kuminsan para ihanda ka ng Diyos later in life na kasi pagka matanda ka saka ka pabubulutungin, eh yung halimbawa sinusubuan ka na lang at talagang hindi ka na makakilos sa rayuma saka ka pabubulutungin, ay kawawa kang masyado. Tanyo? Kaya yung lahat ng nangyayari na yun, kung titignan natin, may layon po ang Diyos. Inihahanda tayo, piniprepare tayo. Kaya tayo nadadapa para minsan magtanda ka, kaya kung minsan nauumpog ka para minsan matandaan mo at huwag ka na umaumpog uli. So, we must take that in a positive manner. Ganun po yung